tumatakbo pa panahon bro eh. Marami pang uupong Santo Papa at pwede silang maglagay ng mga batas na wala sa Biblia. Dahil dun nga sa maling paniniwala na pinaniniwalaan nyo na yung inuutos kay Pedro, eh ipinasa sa inyo. Kaya kahit anong gawin nyo. Pakilinaw nga po ulit ng 1:21:25 at sa sabi mo, puro ka kasi nagsisinungaling eh. Sabi mo kasi kung nasa Espiritu. Ano daw? Hindi ako nagsisinungaling. Kung nagsisinungaling ako, sinungaling ang pare. Hindi po. May sabi niya ang pare. Sabi niyo sa kanya na maraming mali ang nagawa. At dahil sa Biblia, alin ba doon sa Biblia na mali na sinasabi mo mali sa kasaysayan? Kasi meron talaga talagang at tinatanong natin yung maling turo. Tanong na natin kung aling turo nga sa ilalabas natin. Na idadagdag kasi meron nakasulat nga eh. 1:21:25. Hindi ka ba nakaunawa? Hindi, makakaunawa ka ngayon kung ano mga mali. Umaunawaan mo talaga kung marunong ka. Sige. Ito. Ano yung mga mali? Sige, ilabas natin. Ito sa Compendio Historico de la Religion, ang nasa dulo ng sandalyas ng Papa, isang krus na ginto. At iyon ang hinahagkan ng mga lumalapit at marunong gumalang sa Santo Papa. Pinapayakap pala yung pinapahalikan yung krus na ginto sa paa. Tanong ko sa iyo, meron bang mababasa sa Biblia na ang krus na ginto sa paa ng mga apostol? Kung meron man, pinapayakap at pinapahalikan sa mga Kristiyanong marunong gumalang sa mga apostol? Hindi mo lang sa hulugan. Iba mo lang sa hulugan ng paghuhugas ng paa. Ginoodong. Marunong ka ba sa paghuhugas ng paa? Sa Kristo, naghuhugas ng paa ng mga apostol. Tahimik ka. Ang pinag-uusapan dito, hindi paghuhugas ng paa. Krus na ginto na nasa paa ng Papa. Pinapahalikan o pinapayakap. Sukat naman maalikabok yung paa ng Papa, halikan mo yung paa nun. Yung krus na ginto, hindi yung mismong paa ng Papa. Stress ang yung kasi sabi mo, kung halik ka sa abad, natatala hugasan mo yun. Nag-iyakan, pastor. Bulaan ka naman pala. May alam ka eh. Baka mamaya may alipong ako yan. Naman, may alam ka. Ayusin mo naman. Hugasan din niya. Isipin mo naman. Sige, sabihin ng paanong exercise. Tapos sinalikan. Tingnan mo, sakyan natin siya. Sige. Gusto pala nila sa kanilang aral, lahat ng mga ngaral, papahalikan yung paa. Kung ang miyembro mo, 1,000 rin yung halik sa paa ng Papa. Ganun ba aral nyo? Bakit lahat magandang halik? Utos nga sa inyo eh. Utos nga pero hindi naman lahat. Utos nga pero hindi lahat. Ganun lang din yun. Ganun din sa pagkakalang ng Walang tagdala, walang iyakan. Kasi nga, sa doktrina mo na wala pang tao nakita sa Diyos. Kaya nga kayo alam nyo, nagagabayan kayo ng Espiritu. Sinungaling po kayo. Diba tayo? Wala kayong alam eh. Sige, patunayan mo. Na yung aral ng Katoliko ay tama. Sige. Sige. Moderator ka, bro. Patunayan niya. Moderator. Patutunayan mo na yung mga aral ng Katoliko ay tama at lahat ito nasa Biblia. Sige, patunayan mo. Paano po nalaman na tamang aral ng mga Katoliko? Brad Kaisin. Bro. Kasi po, Sige bro. Bro Kaisin, moderator ka. Tahimik ka muna, may moderator tayo. Sige. Bro Kaisin, sige. Nandiyan ka ba, Brad? Patutunayan niya. 5 minutes. Bro Kaisin. Ganito. Bro Kaisin, moderator, baka pwede moderator ka, maging patas ka lang. Wala tayong kasi pangit pag hindi tayo patas. Okay, sige. Okay. Ano yung titindigan niya? Patutunayan niya na ang doktrina ng Katoliko ay tama at lahat ito utos ni Kristo at nasa Biblia mababasa. Sige. Kasi pinaglalaban niya eh. Okay. Ganito, wala nang oras. Mangyari na lang yan. Magtindig siya, tindigan kayo, tigilawang tindig, tapos tag-limang tanong. Okay na yun, wala nang oras. Sige. Hindi naman hindi naman na itong platform, hindi naman pang debate yung platform eh. Sige, payag na siya. Payag na siya. Yan naman na magpapatunay eh. Kanina tumatayo siya sa aral nila eh. Patunayan niya.
Okay, umpisa na natin. Magandang umaga po sa inyo lahat. Hindi ko po kilala kung sino yung nagsasalita at ako yung naglalakad eh. So ganito na lang, bibigyan na lang natin siya ng oras. Katoliko, pero ang tawag sa akin namang stand ay Catholic heretics. At patunayan kung tama ang ngaral ng Katoliko. At hindi MCGI ang tamang sige game. At Hindi, ang patutunayan mo, ang aral ng Katoliko, lahat ay tama at ito'y nasa Biblia at mababasa. Yan ang sabi mo kanina eh. O sige, latag ka na. Kung sinabi, wala pong sinabi lahat ay tama, kundi kung sinabi, wala pong sinabi lahat ay tama, kundi Bro, kahit ito, wala naman sa sinabi lahat ay tama. Paano to? Okay, tama, Paano ka tama, magpapatotoo tama. kung sinabi? Sige. Teka lang bro, teka lang. Paano ka magpapatotoo kung hindi mo naman pala inaamin na lahat ng aral ng tama? Patunayan mo lahat tama. Dapat Yan ang may stand ka, pinag-ibig mo eh. Sige, patunayan nyo. Oh, sige. Dapat may stand ka. Yun, patutunayan niya tama at nasa Biblia, mababasa. Okay, sige, sabi nyo. Okay, Sige, simulan mo na. yung chapter. Linawin mo ulit yung paksa, bro, Kaiden. Pakiulit yung paksa. Patutunayan niya na lahat ng aral ng Katoliko ay tama at nasa Biblia at mababasa. Oh, yun. Okay. Bro, nilawin mo. Sige, bago mo ihayag yung pananampalataya, sabihin mo muna yung stand mo. Tama ang Katoliko dahil ang pinaka-founder nito, Hebrew chapter 7 chapter 7 and chapter 8 na si Kristo ang pinakapunong pari. Sige. Okay, hayag mo na. Sige, kung ano yung nalalaman mong pananampalataya. Ang tunay na pananampalataya po ay pagluhod at ang tamang Kristiyano ay nagsa-sign of the cross dahil ito po ay tandasan mo ng Diyos. At ang sinasabi pong wala sa Biblia ay sinulat din ng Biblia, 1:21-25, at ang bawat tao na siyang sino mang nakatuklas sa mga bawat hindi pa natuklasan ay ipinapangalan nito ayon dun sa may Genesis chapter 3 na pangalanan nyo ang hindi pa napangalanan, kung ano man itatawag nyo. Yun lang sa akin. Tapos na ako. Tapos ka na kagad? Bilis ha. Bira, ang pagkiti mo nga sila. Walang iyakan. Sige, tanong. Sige, tanong Bro Mario, 5 tanong. May 5 tanong ka Bro Mario. Okay, una kong tanong. Siyempre, bro, liwanagin natin ang paksa. Ang paksa, patutunayan mo, lahat ng aral ng Katoliko ay tama at ito'y mababasa sa Biblia. Tanong ko sa'yo, bilang patutunayan mo na mababasa sa Biblia, yung aral nyo, meron ka bang mababasa sa Biblia na rosaryo? At ito'y dapat sundin ng mga Kristiyano, utos ni Kristo, letra por letra. May mababasa o walang mababasa? Ulit na naman, di ba? Mahina naman kayo talaga sa pangunawa. Ayon po sa aking nilatag, 1:21-25. Bro, objection, moderator. Okay, sige, Objection. Sige Bro Ang Mario. patutunayan niya, bro, mababasa sa Biblia, sabi niya eh. Lahat ng aral nila mababasa sa Biblia. Kaya tanong ko sa kanya, meron bang mababasa sinabi ni Kristo letra por letra sa mga Kristiyano? Kayo'y magrosaryo at manalangin kayong 30 sa pamamagitan ng rosaryo. May mababasa o walang mababasa? Ulitin ko po ang sagot ko. Meron po ang sabi ko. 1:21. Kaya moderator. Okay. Meron daw, mabasa natin. Rosaryo. Ano magagawa dyan? Kasi ang tunay na marunong ay marunong to. Alam niya na meron din Sige, pakibasa Bro. sinasabi na mula sa Pakibasa rosaryo. Pakibasa rosaryo. Oh, sige, pakibasa. Pakibasa. Iba't ibang mga bagay na ginawa si Jesus na kung isusulat isa-isa ay hindi po na kahit makasya sa sanglibutan. Wala naman nakalagay dito na rosaryo bro. Alinaw po. Alinaw po ng talong ha. Meron po. Huwag ka maingay. Clarification, bro. Clarification. Bro, ang hinahanap ko, inutos, hindi ginawa ni Jesus. Ang nakasulat niya, mga ginawa ni Jesus eh. Inutos. Nasabi, rosaryo, magrosaryo kayo
Yung patunayan niya sa Biblia, inutos. Hindi ginawa. Po yun. Clarified po yun ha. Kung hindi kayo marunong unawan ng iyong Biblia, ay, ng Biblia ng Katoliko, ibig sabihin hindi po kayo marunong. Huwag kang sinungaling, maging tapat ka. Ginawa ang nakasulat yan ay inutos. Moderator's time. Moderator's time. Huwag po kayo Basta ang sinungaling. natuto sa ginawa. Huwag ka magalit. Huwag ka magalit. Huwag ka magalit. Huwag ka magalit. Sinungaling karap-harapan sa amin eh. Niloloko na kami eh. Ikaw sinungaling. Ikaw sinungaling kasi Ginawa ang nakasulat ay inutos. sinungaling ka pa. Na sinabi ni Kristo, ang tanong ko inutos. Na magrosaryo kayo. Ikaw man magsisinungaling. Ikaw man lang sinungaling. Hindi ka pala nakakauna. Ang tinatanong ko bro, linawan mo ang utak mo, inutos. Na sinabi ni Kristo, magrosaryo kayong mga Kristiyano. Saan mababasa? Hindi ko pinapabasa yung ginawa. Iba ang inutos sa ginawa ni Kristo. Ilabas mo si Tas. Patutunayan mo yan eh. Saan mababasa? Oh, pakisagot na code name. Niloloko ka lang may harapan eh. Marami nakikinig. Ganyan ba kayo, mga sinungaling harapan? Saan mababasa? Pakibasa bro. Marami nakikinig. Sige, mag-unmute ka, mag-unmute. Code name, mag-unmute ka bro. Hindi, meron o wala. Ganun lang bro. May mababasa o wala? Hindi mo maging tapat ka, huwag ka sinungaling. Meron. Maraming nanonood, Kasi sinungaling ka eh. Hindi ka naman nakaunawa eh. Hindi ka naman nakaunawa eh. Meron. Kasi hindi. Wala ka Ang naman. binabasa mo ginawa eh. Ang tanong inutos. Maging malinaw sa'yo. Sa isang tanong mo lang, di ka na makawala. Utos talaga po yun. Utos mo talaga yun. Ginawa ang binabasa mo eh. Kapatid bro ganito ha. Maging tapat ka bro, huwag ka magsinungaling. Maraming nanonood eh. Ang binabasa mo, sabi diyan, at mayroon ding iba't ibang mga bagay na ginawa sa Jesus. Ang nakasulat niyang ginawa. Ang tinatanong ko sa'yo, utos. Meron bang inutos si Kristo sa mga Kristiyano? Utos. Iba yung gawa sa utos. Nasabi, kayo mga Kristiyano ay magrosaryo kayo. Ay mababasa o walang mababasa? Moderators time. Code name. Maliwanag yung tanong ni Bro Mario na kung may nabasa kang inutos, hindi yung ginawa. So, yung pakisagot bro, code name. O ang sagot niya, ang sabi niya, ginawa o inutos. So, ibig sabihin, ang ginawa po ay gagawin mo yun. So, ano, bakit tayo naman magpaliwanag? Ganito, code name, ganito. Hindi, magkaiba kasi yung moderators time. Magkaiba kasi yung inutos, yung salitang inutos at ginawa. Magkaiba yung bro. Magkatulad po yun kasi ginawa mo nga eh. Alam, hindi mo gagawin. Kaya nga, ang salitang walang gawa, Ay, wala na bro. Magkagito ka din natin. Huwag kang usap bro. Pangit ka usap. Wala ka na umiyak ka agad. Walang unawa, hirap to. Kaya ka na halata. So yung walang unawa bro. Kahit ngayon si yung manginaharap na yun. Yamin nga. Tanongin mo ulit. Sige, Okay, tahimik ka. Hingin ang bunganga mo eh. Tahimik ka ganito. So Mario, pahanap mo bro yung ginawa ni Cristo nag-sign off na cross? Okay. Ito bro binawan mo utak mo. Ang tanong ko kasi bro, pakinggan mo yung tanong. Hindi ako tumatanong sa ginawa ng Panginoong Jesucristo. Hindi ko tinatanong yun. Ang tinatanong ko, meron ba siyang inutos? Nag-utos pa siya sa mga Kristiyano na sinabi niya, magrosaryo kayong mga Kristiyano. Letra por letra, may inutos? May mababasa o walang mababasa? Hindi ako tumatanong sa ginawa. ang sagot ko nga ay 1:21:25. So ibig sabihin hindi isunulat yan para magkaroon kayo ng kung idea, yung idea na kung mula sa iyo ang banal na espiritu, malalaman mo kung ano yung may paglukal dito bro, kahit so malinaw okay, po kahit hindi kayo nakaintindi ng isang verse. Ibig sabihin bulaan ang nagturo sa iyo. Tama ba? Kasi ang tinatanong inutos. Kasi bro, malinaw ang tanong ko sa kanya eh. Inutos hindi ginawa. Ngayon kung ipipilit niya, ginawa, doon pa lang di na kami magkaintindihan. Sumagot lang siya, may mababasa o walang mababasa. Ano kasi yung bro eh, pagsisinungaling to ng harapan eh. Ang gago ka usap bro. Ayan si Tatalino ng hamon bro Mario. Huwag na si Tatalino. Ano ba rin yung tatalino? Baka ito matino. Huwag natin putulin yung debate. Matino ka usap. Kasi walang kwenta to. Isa eh.